Mga balitang pangkalusugang dapat ninyong malaman, ihahatid sa inyo mga nangyari sa nakaraang linggo. Isang pag-aaral kinumpirma ang pagkakaugnay ng risk ng pagkakaroon ng diabetes sa red meat. Mula sa American Journal of Clinical Nutrition, isang pag-aaral ang nailathala na nagsuri sa higit 217,000 taong minonitor sa loob ng 3 dekada. Sinasabi sa pag-aaral na ang mga taong mas kumakain ng red meat ay mas nagkakaroon ng mas mataas na BMI, mas mataas na total energy intake at mas malaking tsansa ng paninigarilyo. Napansin din sa pag-aaral na mas hindi sila nag-eehersisyo. Ayon pa sa pag-aaral na ito, mas tumataas ang risk ng 50% at 40% sa pagkain ng processed at unprocessed red meats. Sa pag-aaral na ito, sinasabi rin na mas mainam na kumain ng mga nuts, legumes at iba pang mga alternative sources ng protina dahil ang mga ito ay nakitaan ng mas pagbaba ng panganib ng pagkakaroon ng diabetes. Ayon pa rito, and we quote, "This discovery is consistent with the evidence that shows that sources of unsaturated fatty acids and antioxidants have beneficial effects on glycemic control, insulin response, and inflammation." Kaugnay rin ang balitang yan ay sinusulong naman sa Pangasinan ang pagkakaroon ng healthy lifestyle change bilang bahagi ng panggagamot sa mga pasyenteng diabetiko. Ayon sa mga balita, inirekomenda ng diabetes program sa Pangasinan ang 2.5 oras kada linggo ng moderate to intensity exercise o 20 minutong pag-ehersisyo kada araw bilang isang pamamaraan upang magkaroon ng mas malusog na pamumuhay at maiwasan ang diabetes. Matatandaan sa mga pag-aaral ay mayroon din pong established link ang pagtaas ng timbang sa mga sakit na nakukuha sa uri ng pamumuhay tulad na lamang ng sakit sa puso, mataas na presyon at diabetes. Ipinagbibigay alam din ni DOH CHD1 Diabetes Program Manager Erwin Baclig Jr. na ang matagalang pag-upo ay ang tinatawag na new smoking. Kasama pa rin sa balitang ito, tinutulungan din ng DOH ang mga pasyenteng magkaroon ng access sa libreng maintenance medications at pati na rin sa mga regular consultations upang hindi na mahirap pang pumunta sa mga pagamutan ang mga pasyente. Sa iba pang balita, makabagong gamot laban sa pagtaas ng timbang nagpapabago umano ng pagtingin sa pagkain. Not sponsored, isang makabagong gamot na mayroong generic name na semaglutide ang nakikilala ngayon sa merkado. Ang gamot na ito ay dinisenyo upang gamitin para sa diabetes, tinuturo kada linggo, na ngayon ay pinag-aaralan na rin gamitin upang magbawas ng timbang. Tumutulong ang gamot upang mabawasan ang appetite ng isang tao sa pamamagitan ng pagre-regulate ng hormones na mayroong koneksyon sa ating gut at sa utak. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring makatulong ito sa pagbabawas ng timbang ng 15 hanggang 25%. Bukod dyan, tumutulong din ito sa pagbabawas ng gana sa pamamagitan ng pagbabawas ng reward sensation na nakadugtong sa pagkain. Sa kabilang dako naman, mayroon ding ilang reported side effects ang naturang gamot tulad ng pagsusuka at pagtatae, kaya kumonsulta muna sa doktor bago ito gamitin. Mga kapatid, para sa iba pang mga impormasyon at balitang pangkalusugan, tumutok lamang po sa ating Facebook page.